Hello guys! It's me again, Pinay Girl, and welcome back to my YouTube channel. As you can see, nandito ako ngayon sa kusina, no? Time check, around 9 p.m. na po dito sa USA. Super late na po ako nakapag-vlog dahil kanina pumasok ako sa work. And then ngayon, magluluto pa lang ako ng dinner namin. Yung husband ko ay nagugutom na pero inuna kong pagbablog. Pero madali lang naman ang lulutuin ko. Tatapusin ko muna ang video na ito bago kami kakain. Sorry guys, kasi tinamad ako after work. Hindi ko namalayan. 9 p.m. na pala dito. Kasi kanina, hindi talaga namin alam ng aking husband kung anong dinner namin, kung ano ang lulutuin. Ang sabi niya lang kaya na mag-order lang daw kami ng pizza. Pero hindi naman ako nag-oo, kaya hindi siya nag-order. Ngayon na nagutom na ako at nagutom siya, pumunta na agad ako sa kusina at kung ano ang lulutuin ko, no? Baka may magsabi bakit late na kaming kakain ngayon, no? Pareho po kami naging tamad ng aking husband kasi after work, pagkatapos ko din ng work, ganyan kami parang tinatamad talaga. So anyway, for today's video, pag-uusapan natin muli ang aking sister Mariela Lasse, no? Kasi ito talagang tanong na ito, gusto kong ipaliwanag sa lahat. Marami kasi ang nagtatanong na bakit daw na hindi dadalhin ni Mariela Lasse ang magulang namin sa Australia na meron naman daw siyang malaking bahay at ano daw ang dahilan. Yan po ang aking sasagutin talaga. Bilang ate ni Mariel, no, ako po ang sasagot sa mga katanungan niyo tungkol sa sister ko. Actually, parang naalala ko, nasagot ko na ito noon, no? Pero sasagutin pa rin natin para sa mga hindi nakapanood noon. Please watch this video para mas maintindihan, no? Ang tunay talaga na dahilan kung bakit hindi namin dadalhin ang magulang namin dito sa ibang bansa or kaya sa Australia, sa Amerika, ang rason po talaga ay ang kanilang dinaramdam na sakit. Kasi nga yung magulang namin ay masakitin na talaga. Lalo na po na-stroke na po sila ng pangalawang beses, hindi na po talaga kaya nila magbiyahe ng malayo. Ako nga no, nang umuwi ako sa Pinas at papunta ng Amerika, napapagod po ako kahit bata pa tayo, napapagod na nga. Lalo na may edad na, no? Kasi nga yung magulang namin ay grabe po talagang pinagdaanan nila nung na-stroke sila guys. Hindi sila pwede na mag-travel ng malayo. Siguro kung sa Pinas lang ay gusto nila. Pero desisyon talaga ng magulang namin na sa probinsya lang sila. Kasi nga dito sa ibang bansa baka malungkot din sila kung makapunta dito. Kasi iba naman talaga sa atin sa Pinas. No, yun po talaga ang aming iniisip ng sister ko kahit madala man namin sila dito at baka maboringan. Ako nga gustong gusto namin talaga dalawa. Kahit nga yung sister ko, halos every month tinawagan yung magulang ko, baka gusto niyong pumunta dito, kung kaya ba nila mag-travel. So, yan po, hindi naman sa ayaw nila, nagkakaedad na kasi. So, yun na siguro ang gusto nila sa probinsya lang sila. Guys, iniisip lang talaga namin ang kaligtasan nila, no? Dahil papunta ng ibang bansa ay hindi madali. Mahabang biyahe, maraming mapagdadaanan bago ka makarating. Hindi kasi ito Pilipinas na isang oras, pangalawang oras ay makarating ka na dahil sinabi talaga namin na kapag mag-travel kayo malayo. So, sabi nila, ayaw namin mag-travel ng malayo. So, binigay namin sa kanila kung ano ang kanilang desisyon. Kasi maraming nagsasabi agad na siguro hindi nyo kayang alagaan ng magulang nyo, kaya daw hindi namin gustong dalhin sa ibang bansa. Sa totoo lang talaga, nasasaktan ako sa mga nagsasabi na hindi namin kayang alagaan, kaya gusto na namin doon lang ang magulang namin sa Pinas. Hindi po yung totoo. Sa totoo lang kung may option, gusto ko talaga or ni Mariela Lasse ng magulang namin nandito sa amin para mas maalagaan. Ang problema nga lang ay malayo talaga at hindi na nila kaya magbiyahe. So yun po ang totoong dahilan. Hindi po sila katulad ng ibang nanay or tatay na kaya pang magbiyahe dahil hindi po pare-pareho lahat.
Yung iba ay kaya pa, pero yung magulang namin ay hindi na. Masaya na po sila sa buhay probensya at hindi na nila hangad na makapunta ng ibang lugar. Ayaw na po nila. So gusto lang nila doon lang mangisda at doon masaya na po ang buhay. Simple lang. So, yan, masaya din po kami para sa magulang namin. Importante na healthy sila at sana na continue na ang pagaling ng kanilang mga dinaramdam na sakit, no? Dahil ang pagbabiyahe talaga ay sobrang napaka stress. Kasi nga, ako nga, pag uwi ng Pinas, nai-stress ako sa haba ng biyahe. So, why not yung magulang ko ay makaranas ng ganito? Ayaw ko din ng ganyan. So, yung ibang tao, hindi nila naiintindihan kung bakit si Maria Lasin ay ayaw dalhin yung magulang namin. Hindi po sa ayaw namin dalhin. Yun po, na-explain ko na ang totoong dahilan at sana maintindihan nyo po kung anong desisyon ng magulang namin. Huwag na lang po bibigyan ng issue na, oy, siguro ayaw nila na nandun ang magulang sa ibang bansa, gusto lang nila sa Pinas. Sa totoo, gusto ko din talaga makasama ang aking magulang, guys, dahil matanda na po sila. Wish ko talaga na nandito sila sa akin at syempre sa sister ko, kahit kami dalawa mag-alaga or kami uuwi ng Pinas. Kaso nga lang nandito yung trabaho ko, nandito yung husband namin sa ibang bansa, nandito po ang opportunity ng buhay namin para makatulong sa pamilya. Yun po ang aking naiisip sa ngayon, no? Kung uuwi naman kami para lang sa magulang, wala naman kaming maibigay na sapat na pangangailangan sa treatment nila, medisina. So, kailangan talaga namin lumayo at piliin ang buhay dito sa ibang bansa kahit malayo sa magulang. Kasi ako, siyempre lahat naman tayo, mahal natin ang ating magulang, no? Gagawin natin ang lahat para makatulong. So, kami talaga ay gusto lang namin din makatulong, kaya pinili din namin lumayo. Kasi para din ito sa future namin, sa magulang. May mga ibang tao kasi kung makapagsabi, parang alam na alam nila ang katotohanan, no? Kung makapanghusga sa amin, parang ang dali-dali nilang sabihin na, oy, siguro wala kayong pakialam sa magulang nyo, may bahay naman yung sister mo sa Australia, bakit hindi dadalhin? So, parang ang dali-dali lang nila sabihin agad, no? Lahat po dito ay kailangan natin din ng proseso kahit gustuhin man namin. Pero yung magulang na talaga namin ay ayaw na nila mag-travel ng malayo kasi hindi na nila kaya. Yun po ang totoong rason, guys. Baka may magtanong ulit na, oy, bakit hindi dadalhin? Paulit-ulit lang po kasi ang tanong na mga nag-private message sa akin. So, ito, panoorin niyo po itong aking paliwanag para maintindihan niyo po kung ano ang dahilan. How I wish na kaya pa nilang mag-travel, pumunta dito, or kaya sa sister ko. Napakasaya po talaga kung iisipin, no? Dahil kami din, gusto din namin makasama yung magulang namin habang tumatanda sila. Kasi nga, ang hirap pag nasa malayo din yung magulang mo, nagkakasakit, tapos malayo ka. Ang maitulong mo lang ay, syempre, yung financial na mga treatment nila, medisina, dahil gagawin talaga natin lahat para sa magulang natin, lalo na po sa mga pangangailangan sa kanilang kalusugan. Yun po ang importante para sa amin, no? Titiisin na lang para lang makatulong sa pamilya kahit malayo man. Ako, gustuhin ko man titira kami ng husband ko sa Pilipinas, pero hindi po talaga pwede kasi yung husband ko may trabaho dito, meron din ako, at hindi naman pwede na kagustuhan ko lang na titira sa Pilipinas. Paano naman yung husband ko, yung kanyang trabaho, at syempre yung future namin, kailangan din namin mag-ipon para sa kung darating ang panahon na magkaroon na talaga kami ng malaking pamilya, magkakaanak ako, at syempre, kailangan din namin yung pagplanuhan para din sa aming sarili. Kaya ngayon na yung magulang namin ang priority po muna sa ngayon. Dahil pagdating ng araw, syempre yung sarili ko naman, at saka sa darating na araw kung mabibigyan kami ng blessing, guys.
So, kailangan maging handa sa lahat. Hindi tayo padalos-dalos sa mga decision, no? Ang priority talaga namin ay syempre yung trabaho namin dito at kailangan namin ng financial at second goal ko sa buhay ang makapunta yung anak ko dito sa Amerika at magkasama na kami. And then, yung magulang ko talaga ay hindi ko talaga yan mawawala sa buhay ko na lagi akong nandyan para sa kanila. Hindi ko man maibigay lahat, pero at least nandito ako at handang tutulong kung ano man ang kaya kong may tulong, no? Ganun din yung sister ko, guys. Kaya pare-pareho lang po kami ng iniisip pagdating sa magulang kung gaano sila kahalaga sa amin. Kaya malin natin ang ating magulang dahil yung magulang natin hindi na bumabata, tumatanda na po sila, no? Ako minsan kapag makakita ako ng pamilya na nakapag-travel silang lahat at kaya pa ng magulang nila, masaya po ako makakita. At yun po ang iniisip ko na sana ganun din ang pamilya ko. Pero suddenly ay grabe po ang kanilang dinaramdam sa ngayon, guys. And wish ko lang talaga sa aking magulang na continue na po ang kanilang pagaling at hanggang sa gumaling na sila at tuluyan na po talaga na mawawala ang kanilang mga dinaramdam na mga sakit. Actually, hindi kami nakapag-vlog ni Habi sa nature last week kasi nga kasama ko yung mga co-workmates ko. Pumunta kami ng dagat, naligo kami at nag-enjoy. Hopefully next week makapag-vlog na kami sa nature at meron po kaming pupuntahan na napakagandang waterfalls, guys. Basta panoorin nyo po last week. Sobrang excited po ako na puntahan yun. Kasi nga yung oras namin ng aking husband, binabudget lang namin, no? Kung makapag-day off siya ng Monday ay magkasama talaga kami buong araw sa nature. Kasi nga yung day off namin ay hindi magkapareha. Kanina may trabaho ako, yung husband ko din. Tapos sa weekend, walang trabaho yung husband ko. Ako naman may trabaho. Monday, Tuesday, wala akong work. Tapos yung husband ko naman may work. So, minsan late na talaga kami makapunta sa nature. Kung napansin nyo po yung mga vlog ko na sinasabi ko, late na po kami makapag-nature, guys. Kung hindi naman kami makapunta sa nature, nasa bahay lang ako. At minsan naboboringan ako, kaya nagbablog ako, naghahanap ako ng topic kung ano ang aking may content, no? Kasi napaka-boring talaga kapag mag-isa ka lang dito. So, kailangan mong gumawa ng paraan para maging masaya. Meron din nagsasabi na panay salita lang ako dito sa YouTube. Ako, gusto ko talaga araw-araw pupunta ng nature. Pero, walang tayong magagawa kasi meron kaming trabaho. So, kapag nasa bahay lang ako, syempre, dito na ako magmamarite sa inyo para may kausap ako. Kaya, yan. Kasi ayaw din talaga namin na magkaroon ng sakit ang magulang. Lahat naman tayo talaga na ayaw natin na mangyari sa magulang natin ang magkaroon sila ng sakit. And now, sana naintindihan niyo po ang aking buong paliwanag tungkol sa magulang namin kung bakit hindi namin madala sila dito sa Amerika or kaya sa Australia. Sana naintindihan nyo na po ang aking paliwanag. At kung mahina man ang boses ko, paki-volume na lang po, guys. Kasi nga wala akong microphone. Kailangan ko pang pumunta talaga sa binilhan namin ni Habi at doon po talaga ako bibili. And super busy lang talaga ako lately. And then ngayon, sobrang kalat kasi magluluto nga sana ako, guys. So pasensya na po. Huwag po kayong mag-bash, no? Kasi inaano ko na po yung kaldero lahat at ito po yung lulutuin kong ulam. And nakapag-isip ako na mag-vlog, kaya ito na nangyari. So, maglilinis ako, magluluto muna. So, yun ang gagawin ko. Kasi minsan dito, kapag sinabi ko hindi ako nakapaglinis, magbabash agad sila. Siyempre, minsan tayo ay tinatamad. So, ngayon ay hindi naman ito madumi yung kusina. Nagluluto kasi yung husband ko. So, nagsisimula na nga siyang magluto kanina pa lang. So, ako na naman ang susunod. Tapos maglinis na. So, yan. I think that's all for today, guys. At hanggang dito na lang muna tayo. And
See you next time in my next vlog. Thank you everybody, and this is me, Pinay Girl.